Hello guys! Hello Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome guys. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa inyong lahat. By general reading, pwede kang makaresonate. Gamitin mo ang iyong intuition sa panonood. Kumuha tayo ng dalawa dito guys. Okay. First two cards natin is self-exploration, number 2911, manifestation. And next is new beginnings, number 24-6, balance. Take a fresh look at life. Okay, Earth Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ang message nito ay para sa inyong lahat. Unang barahan natin is self-exploration. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na simulan mo ang araw na ito onward sa buong taon ng 2024, 25, 26 na fresh. Okay, fresh, new beginnings. And ang araw na ito is fresh start siya. Para sa balanse sa buhay mo. Okay? So, may mga bagay-bagay kang hindi natupad, disappointments, regrets, worries last 2023. Dito sinasabi ng barahan na may pagkakataon ka simula sa araw na ito na baguhin lahat, magsimula from 0, from 10, from 20, o kung nasa ang estado ka na ng buhay mo ngayon, huwag kang matakot magsimula. Okay? And balanse, sinasabi ng baraha sa'yo dito na makukuha mo yung balanse along the way papunta doon sa journey mo. Okay? So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na self-exploration. Siguro yung iba sa inyo dyan, ang focus nyo simula ngayong January 2 is mag-travel. So, parang ang gusto nyo is pumunta sa mga ibang lugar, mag-explore, hanapin ang sarili, hanapin kung ano yung kulang, hanapin kung ano yung sobra-sobra sa buhay nila. Okay. Mature woman. Okay, isang babae na, number 6 din kasi to 66. Isang babae na medyo may edad na, or sabihin na natin na may edad na, senior citizen na siguro siya, ang posibleng kailangan ng balanse. Ikaw ba yan? Or pwedeng ikaw ay may lola or lolo or parents na medyo may edad na. Nakikita natin dito na parang nakikita ko, relative siguro. Siguro may hindi ka may nakaaway ka, misunderstanding, or pwedeng nakaaway ka, kompetensya, na may edad na siya. Or yung maturity naman na sinasabi ng baraha dito is hindi naman siya talaga dahil sa age. Pwedeng matured siya sa usaping financial, mas nakakaangat siya sa'yo sa financial, or sa spiritual. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na, if ever may mga nakaalitan ka sa 2023 na mas matanda sa'yo, mas kailangan mong respetuhin, new beginnings, take a fresh look at life. So, kailangan mong simula ng taon nito ng fresh. Okay? Forgiveness. Siguro kung nahihiya kang humingi ng tawad, siguro ipag-pray mo na lang kasi bahala na ang Panginoon noon na mag-deliver ng message sa taong iyon. Kasi minsan, sa sobrang pride natin, kahit na tayo yung nagkasala, tayo nagkamali, hindi tayo yung unang reach out. Kasi yung pride nga natin, especially yung iba, na ayaw tanggapin yung kanilang pagkakamali, yung palaging perfect, okay? So, number 66, dalawa yung 6 mo dito, dalawa yung balanse, dalawa yung parang sinasabi ng baraha na kailangan natin na simulan ng taon na ito ng pag-iisip muna. Like, for example, bago ka gumawa ng isang desisyon, lalo na tungkol sa kung ano man tong desisyon, is either pag-aaral, journey, travel, spiritual, relationship, career, make sure na pag-isipan mong mabuti. Okay? Pumasok ka sa isang kwarto na silensyo, walang ibang tao, walang music, walang anything na maingay. Patahimikin mo yung sarili mo, pray, invoke angels, archangels, and yun, ipahinga mo yung isip mo para yung resting lang ng minds natin, ay parang na siya guys, meditation. Yung pagsisimba nga is a way of meditation din. So, yun ang sinasabi sa'yo ng baraha.
Okay, kunin natin lahat ng energy mo. Okay. So, kung makikita mo dito, okay, may mga, yun na nga, sabi ko sa'yo dito, marami kang regrets, worries, pain, heartaches, or maraming nangyari sa'yo sa 2023, which is sobrang naging parang dahilan ng disappointments mo. May iba sa inyo na na-stress, na-depress, or kung ano pa man. But, sinasabi ng barahan na tapos na yun eh, diba? Nakalipas na yung isang taon, nakalipas na, nagpalit na ng taon. So, yung iba sa inyo dito na parang marami kayong dinidelay sa buhay nyo dahil sa malungkot kayo. Like, may mga plano kayo sa buhay na hindi nyo natuloy sa 2023 kasi malungkot kayo. Kasi disappointed kayo. Lalo na sa usaping pera. But now, sinasabi ng baraha sa'yo dito na gamitin mo to. Gamitin mo to, yung mga nangyari sa'yong hindi maganda sa year 2023. Para stepping stone, 'di ba? So, gamitin natin yung mga heartaches, mga hardship natin sa buhay last 2023, yung mga problema. Siya yung gamitin mo as motivation para makapagsimula ulit. Kasi ito, motivation to start over eh. Passion, pagmamahal, 'di ba? So, gamitin natin kung ano yung hindi nangyari sa buhay natin last year. What I mean is, kung ano yung hindi mo nakuha last year, gamitin mo yon as motivation, 'di ba? As determination, as drive, para makapagsimula. Para yung mga hindi natuloy na plano mo, natuloy na pangarap mo sa buhay, ay maituloy mo na. Meron ditong Nine of Pentacles. Pag sinabing Nine of Pentacles, is a wish fulfillment, achievement sa usaping pera. So, sinasabi ng barahan na may isang financial wish ka na hindi natuloy sa 2023. Like, for example, travel, relocation, promotion, salary increase, or kano pa man. But, kung makikita mo tong dalawang to, etong last card natin, nagsasabi na, ano man ang hindi natuloy sa iyo sa 2023, ay posibleng matutuloy sa 2024 if, 'di ba? Kung ikaw ay magiging sobrang masipag, 'di ba? Sobra kang magiging determinado, passionate, maging hardworking, mag-focus ka sa ginagawa mo, and yun, trabaho. Yun yung sinasabi ng baraha sa'yo na lahat ng hindi mo nakuha sa 2023, makukuha mo siya this year, and sobra kang magiging thankful sa next Christmas, 2024 na Christmas and New Year. And sinasabi ng baraha sa'yo dito na nakadepende sa kasipagan mo, nakadepende sa diskarte mo, para makuha mo kung ano man ito na success na gusto mong makuha sa buhay. And itong dalawang barahang to, sinasabi na may trabaho ka man or wala, especially sa may mga trabaho dito, make sure na double time tayo. Okay, hardworking. Kailangan natin mag-focus this year. Ang taon na ito is parang sinasabi sa'yo na kailangan mong bigyan ng sobra-sobrang atensyon yung mga nangyayari sa buhay mo. Okay? Huwag nating i-take for granted yung mga bagay-bagay na dapat gawin natin. Okay? Kasi napaka-importante yon para hindi ka magsisi. Okay guys, so thank you for watching and see you again. Bye!